nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Isa lang po ang ating bayang Sinilangan. Magmulat na po tayo ng mata. Sama-sama na po tayo ngayon na labanan itong punyetang gobyernong ito. Maawa kayo sa ating next generation. Yun lang po, ako'y nakikiusap sa mga politiko din na hindi lahat ng oras, lahat kayo ay nandyan. You will not be forever there. Isipin nyo ang magiging anak nyo, ang magiging apo nyo. Ngayon pa lang, dapat alisin na ito. Resign! Bongbong Marcos, now na. Salamat po. Dumadagundong ang mensahe na yan. And we are with you, Ma'am Sandra, for the purity and sincerity of your intention for this country. Magpahinga na po kayo, ma'am. At iwasan po ang heat index na ito. At more of water, ma'am, ha? Rehydration talaga, lalo na sa edad ninyo. At wag nating sundin yung sinasabi ni Janet Garin. I'm already 63 years old. May operasyon ako, but I still want to fight for my kids and for my grandkids. Yan po kaya ako naglalaban ng ganito. Magpakatatag po kayo, Ma'am Sandra. Credible and acceptable drug examination. Kung mali kung sino, di mananahimik na yung mali. Di ba? Hindi pwede yung, peki yan, hindi, kasi ko, di magpa-test ka. Samantala, nilinaw naman ni Rodriguez na hindi siya kasama ng personal ni Marcos Jr. noong magpa-drug test ito taong 2021 bilang kandidato sa eleksyon. Anya, inabot lamang sa kanya ang resulta ng drug test at iprinisinta sa mga hensya ng gobyernong may kinalaman sa iligal na droga. Kini-question kasi ang 2021 drug test ni Marcos Jr. dahil sa bilis ng pagkuha ng resulta na umabot lamang umano ng 2 minuto. No, I was not with him when he subjected himself to that drug test. I have answered this many times in the past. Now, what I have is the result. Yes, the result was handed to me. And yes, I was his lawyer, I was his spokesperson, I was his chief of staff. So of course, I will have to defend him. At ngayong dinidemand ng taong bayan sa Marcos Jr. na muli magpa-drug test, hair follicle test naman ang panawagan dito ni Rodriguez. I agree. Kasi pag nag-drug test na using yung test kit o yung urine, meron na naman magke-question, baka hindi mo ihiyan, baka uminom ka ng, although walang scientific explanation, ito yung naikikwento ko lang, Admiral Carla, na baka uminom ka kasi ng mga 1 galong buko na wash out, etc. Para matapos yan, gamitin natin yung pinaka-scientifically reliable, which is yung follicle ng buhok doon sa mga nasa gobyerno. Ma'am Sandra Cam, before po itong milyonaryo at sinindikato na pagpapatakbo ng PCSO under Mel Robles at the auspices of the authority of the President, what do you like to comment dito sa panawagan ni former Executive Secretary Vic Rodriguez, the first Executive Secretary of Bongbong Marcos Jr. na magpa-drug test, hair follicle, and among others para tuldukan ang question sa integridad at kapabilidad ng kanyang mental state and psychological capability bilang Pangulo ng Bansa. Ma'am Sandra Cam. That's very correct, Eric and Dr. Abandoy. We really need to have the President, Ferdinand Bongbong Marcos, to have his drug test immediately. Wag na niyang papalipasin ng oras kasi lalong-lalo siyang malulubog sa kumunoy. As a matter of fact, according to our very dear friend Maharlika, inilabas na niya ang ebidensya ng agent, ng PDEA agent na yan. And he is very willing to attend or to face any investigation, whether it's in Congress or in the Senate. Ayun. So, nananawagan ako, my personal nito po ay I'm calling the President now to have his own drug test. Sa publiko niya gawin yan para ipakita sa tao kung malinis siya, di malalaman natin kung malinis. Pero kung talagang polboronic pa rin siya at gumagamit pa siya ng substance na yan, then he has to resign. He has to resign.
if he still loved the Philippines. Ang nangyayari kasi, ka Eric at Doktora ay ang personal lang nila na bulsa ang iniisip nila. They don't care now about the Filipino suffering. Obviously. Napakamahal po ng ating mga bigas. Yung batang kumakanta ng Cebuano, ang kanyang ikinakanta asa na yung 20 pesos na per kilong ipinangako ni Presidente Marcos. So, it's right time for him. It's a very high time for the President to have his drug test. Huwag na siyang magantay na kalagkarin natin siya galing sa Malacanang at ang taong bayan na ang kumalagkad sa kanya, kagaya ng ginawa ng taong bayan sa kanyang ama. Maawa kayo, Mr. President, your First Lady, dahil alam naman po namin na hindi ka naman talaga ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Hindi naman ikaw ang utak na nasa likod, kung hindi ang mahal mong asawa. Remember that the First Lady has never been elected, Yes. but he assumed the presidency right now. He's acting like a president. Hindi po siya. Hindi po siya nabigyan ng Mandato. boto ng kahit isang Pilipino na bumoto sa kanya. Tama. Kung kaya, Mr. President, wag na po nating patagalin. Lalabas na ang ahente ng PDEA Yes. na naglabas ng papel na binigay kay Maharlika na sinasabi nitong si Lazo na ay fake news. At even the Secretary of DILG, si Secretary Abalos, ay fake news. Ngayon, nailabas na yan. Ayan na at gumawa na ng sulat ang ahente ng PDEA na yan, na that he is very willing to face any investigation, whether it's in the Senate or in Congress or anywhere. Hindi lang siya mag-iisa, kundi yung mismong team, operatives nila ang lalabas. Sana maawa kayo, kayong mga taga-Malacanang dyan. Maawa naman kayo sa bayan natin. Ma'am Sandra Masyado Cam. ng pagtitiis at masyado nyo ng binalahura. Yeah. Ma'am, Binalahura na nyo ang ating bayan. Ma'am Sandra Cam, Kung sana po. Opo? excuse po, tungkol sa drug test challenge. Gawin nating patas. Magpa-drug test ang presidente, ang vice presidente, ang Speaker of the House, ang Senate President, ang Chief Justice. Sapagkat sa tingin natin, kasama kami. Taya din kami dyan. Sama kami. Tayong nagko-question. Yan ang tamang dapat gawin para matuldukan ito. At hair follicle test, DNA type testing. Kung totoo o hindi na malinis sila. Call ba kayo, Ma'am Sandra Cam, dyan sa inyong ginagawang hakbang ng maisog movement ngayon na ganun ang gagawin. Kasama si former President Rodrigo Duterte na nauna Yes. na nag-challenge in a public view para ma-restore ang dignity and integrity and trust and confidence sa pinakamatataas na posisyon ng pamahalaan. How do you look at that kind of challenge to expand it, Ma'am Sandra Cam? That's a very good challenge. Even me. Include nyo na kami. Yes. Yeah. Very Magpa-drug good. test tayo. Yes. Correct. Sa harap. Yeah. Oo, sa harap ng mga ng sambayan ng Pilipino. Sa Luneta. Sa Luneta. Yes. Lahat tayo doon, magpa-drug test. Pati blood, hair, lahat ibigay na natin lahat. Go. Para lang ma-restore natin ang kapakanan at peace ng ating bayan. Mahal natin ang Pilipinas. Nakakaiyak sa nangyayaring ito. Huwag naman sana masyado kayong greedy. Tama. Yeah. Masyado na kayong greedy sa kapangyarihan, greedy sa pagkakawatan ng pondo ng sambayan ng Pilipino. Ako po, Ka Eric at Yes, Doktora, kasama nyo ako dyan. Ako din, willing akong magpa-drug Yan. test. Go tayo. From the President down to the Senate President, to the Vice President, to Speaker of the House. Speaker of the House, to the Justices of the Supreme Court, lahat po. Pati si DOJ, Secretary, magpaano na rin. At si DILG, Go. sinito, DILG, Abalos, Abalos, magpa-drug test na rin sa harapan ng mga tao.
Si Anton Lagdameo. Mag-join po Pati si tayo, Secretary palabasin Anton lahat ng Lagdameo taong daw. bayan. Miss Sandra Cam. Si Anton Lagdameo, Anton Lagdameo magpa-drug daw, test yung siya. special presidential si assistant. Anton Lagdameo. Isama na rin nyo si Saranok ba yan? Oo. O Sayanok na yan? Si Sayarot. Si Michael, ano yan? Si Ma. Si Michael Ma. Oh, yung mga lahat Si ng Michael mga Ma. Isama na rin na-mention. yan. Pati na rin ang First Lady. Why Kaya not? hindi naman siya elected. Why not? It's better, and even his son, Yes. Congressman Sandro Marcos. Kasi ang layunin nito, Miss Sandra Cam, Magpasama na rin. sa- Lahat tayo doon. Ang sabi mo- Umupo sa Liwasang Bonifacio or sa Luneta, anuhin natin ang taong bayan televised para ipakita sa bayan. Lahat, hindi lang ihi, hindi lang dugo, Hair kundi follicle. pati buhok natin. correct. At Ma'am Sandra, this is a serious challenge now because it extends to the integrity and competence of the Office of the President under Bongbong Marcos Jr. Tama bang kuha natin kung bakit in-expand natin ito and all those who occupy the highest position in the government to restore confidence, integrity, and trust from the people. Tama ba? Opo. Pati ang mga deputy speakers ng Congress. Wow. Like Congressman Suarez. Parang may Lumabas nalalaman sila. kami dyan, ha? Magpa-blood test din sila. Baka Pati ang mga makabayan black, magpa-blood test din sila. Para tama. once and for all, malinis natin ang ating bayan. True. Dahil ang droga ay nakakamatay, nakakasira sa ating mga batang Pilipino. Garo. Ma'am Lorraine, your take on this very interesting challenge Yes, from ano, Miss Sandra Ma'am Cam. Ma'am Sandra. So, as PCSO, you were part of the PCSO, sa board ka, di ba? What can you say right now about the back-to-back winners? Could you run us by it? Kasi meron akong kausap na statistician, tapos ang sinasabi niya, statistically impossible yung nangyayari na winners ngayon. Could you tell us your experience at the PCSO? Yes, go ahead, Ma'am Sandra. Well, during my stint as a PCSO director, during the time of President Duterte, hindi ganun kalaki. May nga nananalo sa amin buwan-buwan. Pero we're talking about 5-10 million in a Yeah. month. Tapos nagkaroon kami ng almost 1 billion, but it took us around 7 to 10 months bago yun na panalunan ng dalawang nanalo doon, isang construction worker at isang nurse. So, alam namin kung sino talaga. Kasi ako, kadalasan nagbibigay ako ng cheque. Yes. Kasi kung walang aming GM, walang chairman, at ako naman kasi araw-araw talaga na ginawa ng Panginoon, nandun ako sa opisina, kadalasan ako ang nagbibigay ng cheque ng mga napapanalunan. So, yun pong mga nananalo, ang ginagawa, alam namin, kilala namin, talagang tunay na mga winners. Kasi alam niyo naman po, yung PCSO na yan, di ba, sweepstakes dati yan. Yes, tama. So, ang nangyayari, pag may nananalo, alam namin na galing talaga sa baba. Alam namin na tunay na mga winners, na nag-ano lang talaga sila na it took them a year, 5 years, 10 years, na inalagaan nila ang kanilang mga numero at natsyempohan na nanalo sila. But at this time, to be specific, nung December, twice silang nakapagpanalo. Isang 400 million plus, Yes. isang 693 million Correct. plus. And that was December 29 or December 30 towards the end. na napanalunan yung 600. Yeah. Now, Doktora at saka ka Eri, I have some, may mga tao pa rin ako sa loob ng PCSO kasi Yes. during my stint, pinaglaban ko talaga ang mga empleyado dyan. Nung marami nang natatanggal na mga benepisyo, nag-iisa ako sa board, talagang inilaban ko sila. So, mayroon ako dyan ng kusang loob na nagbibigay sa akin ng mga impormasyon. At nakakapagsabi sa akin na, ma'am, talagang kami din napapatunga na lang. Imagine, in a month time, billion ang napapanalunan. Sus. Kagaya na naman yata, tonight or tomorrow night. Tomorrow night. Mayroon na naman. Tonight. Tonight. 400 plus may million. 240 million na naman. Oo, tama. Yes. Grabe. So ito, kaya ako nga po namura si Robles
Kasi may tawag na ako dyan ngayon, si Don't Me. Diba? Kasi hindi niya alam, may isa akong kausap niya na speakerphone siya without him knowing that I was there. May hinihingi siyang malaking pera sa somewhere ng ano. Tapos, ang sabi niya, yang si Tulfo, lalabanan niya ako, don't me. So I'm calling him right now, don't me. Ang ibig sabihin, wag siya. Wag siya. Don't me ang sinasabi niya, don't me. That's his word. So, totoo yan na nagpuput-in sila kasi ang isa doon na kanya nung December na pinanalo nila, one of those is a Chinese, and that Chinese guy is a friend of my friend who put in around 10 million para magawa nila yung 30 million na dapat nilang ipasok para lumabas yung numero na manalo sila ng 693 million. Ma'am Sandra, So, hold mo hindi na Ma'am pwedeng Sandra. Ha? magsinungaling yan. Ma'am, i-hold mo muna para buo mong ma-analyze ito. How the connections to the office of the President dito sa mga sinindikato na ito, may video tayong ipapakita. How very fondly, tuwang-tuwa ang First Lady na asawa ng Presidente sa ginagawa ni Mel Robles dito sa PCSO at parabagang wala lang sa kanila itong sinindikato na uri ng palusot ng mga panalo na very questionable ang mga taong nananalo, including, sabi ni Ma'am Lorraine, statistically improbable ang mga nagaganap subalit na ilulusot ang binilyon na pondo. Inihanda natin, Ma'am. Pero may tanong muna kami sa iyo, Ma'am, habang itong video of greetings ni First Lady Elisa Araneta Marcos kay Mel Robles na chairman ng PCSO. Lumalabas, Ma'am, sa datos ng SOSE, ng Pangulo ng Bansa, Statement of Campaign Expenditures and Contributions sa COMELEC after the elections in 2022 that Mel Robles was among the top donors for the campaign fund of the President. More than 30 million or almost 30 million ang kanyang naipasok sa pondo sa kampanya ni Marcos na hindi naman natin alam na si Mel Robles ay isang buena pamilya na super milyonaryo para mag-produce ng ganitong mga pondo at biglang nagkaroon siya ng posisyon sa PCSO. How do you link that kind of analysis sa isang posisyon na talagang pinaghandaan para mapasok dyan sila Mel Robles? Go ahead po, Ms. Sandra Ka. Yes, kay Eric and Ma'am Lorraine, this is like this. Yung 30 million, alam namin yon na naglagay siya ng 30 million as contribution for the campaign fund of the President. Hindi naman siya milyonaryo. Yes. Naalala niyo po, kaya yan tinanggal doon sa ng panahon ni GMA, not Duterte, nagkamali ako nung una. LRT. GMA, dahil, doon sa LRTA, dahil sa korupsyon. Yan, may nakausap ako na maraming STL operators. Bago daw yan, nangangampanya pa lang, ay prinumisahan sila na ipapasok ko kayo dito sa STL, basta maglagay kayo ng tagpa 5-10 million each. Wow. Dahil sigurado namang mananalo at ako ang magiging general manager. Ako nang bahala sa inyo. So yung 30 million na yun, hindi galing sa pocket niya. Oh. I challenge you, Robles, kung saan mo kinuha yung 30 milyones mo dahil wala ka namang pera nung kapanahunan. Isa ka din, nakikita kita, nandiyan ka lang sa mga labi ng hotel, ang mga kausap mo ay mga hindi naman, mga pipitsugin din. Lalo nung natanggal ka sa posisyon mo una. Yung paglagay mo dyan sa'yo, dahil corrupt ka nga, you're a corrupt official, ginamit yan ng amo mong babae para ka mangulikta, kaya alam nyo na naman nanalo talaga ang inyong presidente, kaya ka nangulekta sa mga upcoming STL operators na hanggang ngayon marami kang pinagkunan ng 50 milyones, Ayun. 100 milyones na hindi mo napaupo, kaya nagsisingil sa'yo, hindi mo na ibabalik. Wow. At ang kayabangan mo ay hindi ka kayang tanggalin sa PCSO dahil napakalapit mo sa First Family. Ma'am Sandra, so, excuse. yan po ang totoo. Nandito na po ang video para magtuloy-tuloy yung expose mo.
nakakabahala na involve ang mga STL operators, mga gambling lords, doon sa pagpupundo at sino pa mga lords. Nako, Diyos ko Lord, na nagpundo sa campaign ni Bongbong Marcos, nare-reveal na ni Ma'am Sandra Cam. Pero ma'am, pakinggan natin kung gaano ka-connected ang operations ng sindikato ni Mel Robles sa PCSO na tumigil na si Tulfo sa pagkakaimbestiga. Tingnan muna natin ito, ma'am. Hi, Mel. Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Ayun. Ma'am Sandra Cam, napaka-iskandaloso po. Kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam. At Kasuklam-suklam. Go ahead po for your Nakaririmarim. na revelations na pinunduhan. Kasuklam-suklam. Mel, yung magsama-sama tayong maging milyonaryo. Ang kawawa dyan, yung mga tig-20 pesos na mga salaylayan nating kababayan na para lang makakuha sila, nag-hope. They're hoping to be a millionaire someday. Kaya kahit 20 pesos, isinisingit yan sa mga pantalon para lang makabili ng ticket. Pero anong ginagawa nyo, milyonaryo? Grabe. Ang lahat nagtataya sa tuloto, tinabla nyo lahat dahil ginawa nyo na itong washing machine. Wow. You know why? Yung Chinese na kasama nyo doon sa 630 million na nagbigay ng 10 milyon doon sa 30 milyones nyo, anong sabi? Madali nang maghanap Ng pera. ng paglalabahan ng kanilang pera. Ayun. Wow. So I really don't know what does it mean paglalabahan ng pera. Yun pala, dahil napanalo nila, madali na nilang ilabas ang kanilang pera dahil legit ang pagkapanalo nila ng pera na yan. At biktima pa ang taong bayan na tumataya. Ma'am Sandra, maitatago nila ang pag-claim ng pera. Yes. Ang kawawa, yung mga nasa laylayan na tumataya ng tig 20-20, 100, hoping na manalo sila. At isa pero pa sa kinuha mga- na ng lahat ng itong itong mga malalaking tiyan dyan sa Malacanang. At ikaw, Mel Robles, yung itsura mo, ngayon hindi ka na langka. Wala na yung matigilig mo. Marunong ka na ngayon magpabelo. Wow. Gumagwapo ka na ngayon. Pero kahit anong pagwapo mo, satanas pa rin ang tingin ng tao sa'yo. Ma'am Sandra, nakakabahala yung revelation mo kanina. Ang kanyang 30 million contribution or so, na sinasabi ng First Lady, thank you sa nagawa mo para sa akin, sa aking pamilya. Thank you so much, Mel, milyonaryo. Ito pala yung sinasabi mo na siya yung fundraiser mula sa mga gambling operators para punduhan Yes. ang kampanya. As early as 6 months before na mag-ano talagang kampanya, nagpunta na yan kung kani-kaninong mga STL, mga big time na STL. Pero yung pinagkukunan niya, hindi rin niya nabigyan ng naging operator ngayon. Wala. Kaya nga, binabawi sa kanya yung pera na nabigay sa kanya. Pero baliwala sa kanya, bulag at bingi siya ngayon. Ayaw niyang ibalik. Ang rason, binigay niyo na. At hindi niya ko kayang paalisin dito. Grabe. Ma'am, itinuturo siya ni Maharlika. Amin ang gobyerno, Itinuturo siya ni Maharlika na nagpupondo ng assassination plot against sa mga high-profile whistleblowers. At itinuro mo rin siya na isa sa mga gustong ikaw ay ilikida or ipapatay, pati si Miss Maharlika tinuro niya rin. How do you like to explain that? Kung anong involvement dito ni Mr. Mel Robles sa mga maruruming laro ng politika, including assassination attempts to high-level whistleblowers like Maharlika and you, Sandra Cam? sa mukha pa lang yan talagang mamamatay tao na siya. Sa mukha pa lang niya. At ako, nagpapasiguro po ako, kay Eric, Ma'am Lorraine, nagpapasiguro ako ng buhay ko. Wala ako, mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako sa buhay ko ngayon. Inalis ko lahat ng mga anak ko sa aking paligid. Dahil ako, pag kinuha naman ako, bago naman ako nila mapatay,
mayroon din matutumba sa kanila. Tumbahin ako nila, may matutumba din sa kanila. At marami na rin po ako ng inano ko na sa mga abogado ko na itong aking simula nang lumabas ako ngayon na minura ko yung hayop na yan. Yung mandrugas na Mel Robles, kung ano ang mukha niya, ganun din ang mukha ng bull sa kanya. Ay nagpapasiguro po ako ng sarili ko. Pero hindi ako natatakot. Dahil kung lahat tayo ay matatakot, wala nang pwedeng magsalita against sa kanila. Yes. Ngayon, ang itatanong ko kay Mel Robles, nabayaran mo na ba yung pinagkukunan mo ng pera bago ang eleksyon, Ayun. nung nangangampanya pa lang kayo? At ang pangako mo kaagad, ikaw ang mailalagay na GM Grabe. ng PCSO. Kaya, gayon pa lang, mag-invest na kayo. Terrible. Ma'am Yan Sandra. ang mga salita niya sa mga STL operators na nagsipagsumbungan sa akin. Dahil nung ako'y nasa PCSO pa, alam nila na ako lang ang direktor, na hindi nila kayang I-bribe. yayain mag-lunch o mag-dinner sa labas. Kung gusto niyo akong kausapin dito sa aking opisina. Ayun. At mataas ang ilong ko, nobody can put their Yes. finger on my face na may na-bribe ako nila. Dahil ako fair. Fair ako. Kung tama lang, tama. Pero kung abusado ka, talagang ididikdik kita sa kangkungan sa loob Ayun. ng board. Ma'am Lorraine. So, yan po ang aking karakter noon. Kaya itong Mel Robles na to, uubusin, lilintain nyo ang dugo ng mga Pilipinong nasa laylayan para sa mga bulsa nyong mga hayop kayo. Okay, Ma'am Sandra, in connection to that, no, one of the things that was really shocking to me listening to the message of the First Lady, kay Mel Robles, Yes. how it was totally devoid of compassion para sa pinakamaliliit nating kapatid. Kasi ang alam natin, yung mandato ng PCSO Exactly. ay para sa mahihirap. So parang ayaw mo marinig yung sinabi niya. Dapat ang gusto mong marinig sa isang First Lady. Maraming salamat, Mel, na tinulungan mo ang ating Pangulo na umabot ang pera sa pinakamaliliit nating kapatid. Tama. Ang sinabi niya ay maging milyonaryo sila. So, yung tanong ko sa inyo, ma'am, apektado ba dahil dito sa pagkagahaman ng mga nakapwesto ngayon, naapektuhan ba yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kapatid na pinakamahihirap? Go ahead, ma'am. Grabe po, grabe. Sabi ko nga, kasi marami hanggang ngayon, as a matter of fact, yesterday, may tinulungan ako sa Senado, humingi lang ng tulong. Sinamahan ko personal dahil ayaw papasukin. So, tumakbo ako sa Senado para samahan ko doon sa opisina ng kung ilang senador. At nalaman ko na 4 o'clock, pumunta na sila doon sa ng PCSO. 4 a.m. Nabigyan 4 lang sila a.m. ng tatlong. 4 in the Opo, morning. Nabigyan lang sila 3,000. Oh my. 3,000 lang binigay sa kanila. Terrible. Ang haba ng pila, madaling araw, inabot daw sila ng alas 8 ng umaga bago sila nabigyan ng 3,000. Terrible. Guarantee letter yun, hindi cash. It's a guarantee letter. 3,000. Ang kanilang bill is almost 1 million. Kaya humingi ng tulong sa akin kung pwede makahingi sa ibang mga senador. And I was with them yesterday sa Senate to assess them. Terrible. So iyan, ang nangyayari pa, sa kapanahunan namin noon, pag may mga bagyo, may mga baha, may mga lindol, wala pang in 12 hours, andoon ang mukha ng PCSO para magbigay ng ayuda. Dito, ito ngayong PCSO na to, may nabibigay? Wala. Ma'am, Dahil, pwede bang... Ang kanilang nangyayari dito, Ma'am Lorraine, at saka ka, Eric, Yes, ma'am. yung kung anong nakukuha ng puwisit na tong si Robles na to, ibinibigay niya doon sa kanyang amuhan. Yeah. Ma'am, Doon sa Malacanang. Kaya nga, di ba, very compassionate ang First Lady to say, sama-sama tayong maging milyonaryo. ma'am, Na ang yeah. tama yung ang expectation niyo po ay tamang-tama. Yeah. Dahil dapat ang salita niya noon ay, salamat, Mel, sa pagtulong mo sa ating Pangulo na mairating
ang para sa mga tao sa baba. Tama. Because PCSO is a charity company, agency. Hindi ito kayamanan dyan na mag-ano ka na lang, tanggap ka lang tanggap ng bribe sa mga STL operators at sa mga doon sa mga supplier ng mga machines o ng mga medisina, pero hindi nyo na ibibigay ang dapat na para sa tao. Exactly. Yun lang Ma'am, po. go ahead. Ma'am, pareho tayong nagtrabaho under President Duterte. So you can validate what I'm going to say now. That what's happening at the PCSO now could not have happened under the watch of President Duterte. Kasi naiintindihan ko, ang binibintang natin dito si Mel Robles. Pero he is an appointee of the President President. Bongbong Marcos. Therefore, the buck stops with With this the President. President. Correct. So could you please comment on that? Go ahead, Ma'am Sandra. Yes, during our time, di ba natanggal si Corpus at sinabi nag-resign dahil may sakit. Kunya-kunyari na lang yon. Kasi pinagsabihan na ng ating Pangulo. Yes. Then, General Balutan, yung talagang kaaway ko dyan, na siya nang naging nasa likod ng pagkakulong ko at ng anak ko. Ngayon, gustong mag-whistleblow yan dahil may binibigyan daw siya sa Malacanang. Aywan ko sa buwisit na yun kung sinong pinagbibigyan niya. Pero napilitan siyang magbaba. Hindi yun po nag-resign. Ang totoo, nang pinataalis talaga yun ng Pangulo dahil sa corruption. And the third one, si GM Garma, yung babae. Si Garma. Na ang hirap din tanggalin nun dahil she's acting also like a first lady that time. Yes, true. Pero June of 2022 or May pa lang, tinanggal yon, inalis yon ng Pangulo natin dahil sa daming sumbong na kay Presidente ng korupsyon. So, nakita natin na pag nalaman ng Presidente na talagang may korupsyon ka, tatanggalin ka sa ahensya Yes. mo. Correct. Ngayon, hindi. Kahit nagbubula-bula ng ang mga bibig ng mga hayop na yan sa pagduruga sa gobyerno, walang pakialam si Presidente Bongbong Marcos. Why? Because of his wife. Dahil ang wife naman niya, ang totoo lang, ang nagpapatakbo ng ating bansa. The president who was never been elected. Yun po ang nagpapatakbo sa atin ngayon, na hindi dapat. Kaya ako'y nakikiusap sa lahat ng listeners na magkaroon kayo ng pusong nasyonalismo. Mahalin natin ang Pilipinas dahil isa lang po ang ating bayang Pilipinas. Correct. Huwag tayong matakot at huwag tayong pasisindak sa mga hayop na to na kinakain at inaalipusta na ang ating pundo ng bayan kasama ni Tambaloslos ng House of Representatives, si Martin Romualdez. Ma'am Sandra Cam. Very good. Ma'am Sandra Cam. Very good. The real issue that you're exposing right now is a grand design of corruption na ang binibiktima ng ahensya ng gobyerno through the operations of PCSO ay ang mga nasalaylayan na tumataya at nagbibigay araw-araw ng mga kanilang mga kinikita para lamang hoping that they can also win in a lottery program for charity purposes and also for services na makukuha sa PCSO. At now, sinasabi mo with your old description na ginagawa, ito ay nagiging gatasan ng isang sindikato na operation na nagbe-benefit sa First Lady, sa Presidente, and including sa Speaker of the House, na dito nanggagaling supposedly ang serbisyo sa mga mahihirap na mamamayan, sa ospital ng gobyerno, sa mga problema sa kalusugan, the way you describe it, and now the PCSO has been converted as a big money-making syndicate operations masquerading as an agency of government for charity and services. Tama bang kuha namin why you are standing so bravely on this ground? That's correct. That's correct ka, Eric. Tamang-tama po yung pagkakaintindi nyo sa akin. Ako'y masama talaga ang loob ko dahil galing ako dyan sa ahensyang yan. Mahal ko ang ahensyang yan. Mahal ko ang mga empleyado. Mahal ko ang mga pasyenteng pumipila sa akin ng kapanahunan. Tapos ngayon, 3,000 lang ang nakukuha sa 1 milyon na bill sa hospital. Ano ba yan?
Mr. Mel Robles, gaano lang yung panluloko nyo sa tao, kahit man lang 20%, kinuha mo man lang para ibigay sa taong nangangailangan. Kung hindi, garapal na masyado kayo. Masyado na kayong garapal. Palibasa, lahat yata kayo nagdodroga. Kaya ang utak nyo ay lahat pulburon. Mga asin ang nasa isip nyo. Wala kayong pakialam. Wala Very kayong clear. compassion sa inyong mga kababayang nasa laylayan. Ma'am Sandra, in December 2023 alone, ang winnings na hindi may paliwanag ni Mel Robles at pinagtawanan, kinibit-belikat niya lang how arrogant he was during the Senate investigation sa harap nila Tulfo dahil parang may pinangawakan siya, was around 1.3 billion pesos ang nawala sa PCSO at That's hindi correct. may paliwanag kung That's ito correct. ay totoong napunta sa real winners at sabi mo nga, isang Chinese friend nila ang nag-invest para ilusot at makuha ang 643 million na parang naging isang laundering operation and conduit of illegal fund sources para ilabhan sa PCSO. Yes. Ma'am Grabe. Sandra, Yes. idikit mo din sa kung bakit tahimik na si Tulfo ngayon. Yes. Why do you think? Well, I have a high regard on Senator Rafi Tulfo before. Kasi ang advocacy niya is OFW and one of my advocacies is OFW. So sumasaludo ako sa kanya nung kapanahonan. Pero nung bigla siyang tumiklop doon, andoon ka na, senador ka, andoon na sa harapan mo, hindi mo pa nadildil ng todo si Robles. Bakit umalaw ka na mag-executive session? Yun. Pagkatapos ng executive session, anong nangyari? Nawala. Yes, correct. Nawala. Hindi ko na alam. Together with Senator Pimentel, I remember nang ako'y pumunta ng Senate to distribute that mirror challenge, na ang grupo namin ay gumawa ng mirror Tama. para sa mga senador, sa mga congressman, sa mga executive. Pero nagbigay na kami ng mirror na may sulat sa likod, pang konsensya ba, para sa kanilang mga apo, magiging apo. Pinahabol ako niyan ni Senator Pimentel sa kanyang security na kung pwede bumalik ako sa opisina niya. So, nag-usap kami. Ngayon, tinatanong niya ako tungkol dyan sa ng PCSO. Di sinabi ko naman, yung experience ko being a former director of PCSO na hindi naman ganun kalakas ang panalo ng PCSO dyan. Tama. Ng mga milyones na yan. Tapos, nung sinabi ko sa kanya, may mga tinatanong siya sa akin na, hindi naman ako tanga, I was not born yesterday. He's a bar top notcher, but I'm not that idiot. Correct. That I cannot sense na meron siyang So sinabihan ko siya, bakit hindi niyo ako ipatawag? Ayun. Ay, ayokong magsagot sa iyo ngayon. Kung gusto niyo akong magsalita, ipatawag niyo ako sa Senado. Tama. Sige, sabi niya, papatawag kita. Natapos na lang yung billion nung December 2023 Tama. Wala na na. panalunan. Wala na. Niho-niha, wala na. So, ganun din kay Senator Tulfo. Kaya Grabe. yung linabas na naman niya that One Better had won 20 times in a month and One Better won 10 times in a month. Pangbawi. Nag-aantay ngayon ako. Nag-aantay na naman ako kung ano na naman itong mga palabas dyan sa Senado. Wala na naman nangyari. Wala. Ma'am Sandra, nandun na siya sa palasyo ng Malacanang. Katabing-katabi na ang First Lady at ang Pangulo ng Bansa. What would you expect for people like this? Mga senador na dapat Yes. nagka-counter check and balance sa abuse of authority and power and rape of the public funds na dapat inimbestigahan nila. Ngayon, nawala na. At kaya nga, laking ulo ni Wala Mel na. Robles na parang kayang-kaya niyang paikutin ang mga senador o sino Yes. pa man. The way you describe it. Kaya ang sabi niya nung may kausap siya sa phone na at that time I was there also in one of the hotels na naka-speaker na sabi niya, don't be. Yun ang Sinister, salita, don't be. Pinagtatawan niya si Tulfo dahil nung mag-o-open na naman nung investigation for the One Better One Better wins 20 times Grabe. in a month. Sabi niya, don't me. So may ibig sabihin itong si Robles na wala namang kwenta yung mga yan nagpapaimbestiga na yan. Tigas. Dahil
Kayang-kaya na kung ano, Rest kayang-kaya back. naming bilihin. Yeah. Terrible. Kayang-kaya namin bilihin yan. Tayo, Ma'am Lorraine, Sir Eric, Yes, ma'am. dahil hindi naman tayo mga milyonaryo, Ayan. sanay naman tayo dumildil ng asin. Opo. Ang atin lang na pinanay dignidad at prinsipyo. Hindi ako magnanakaw. Kinulong na nila ako, At hindi kayo tayo pinakulong, magnanakaw di sa ba? bansang ito. Oh. Ako, kinulong ako 20 months with my son. Yeah, I heard. And I was we saw it. acquitted We saw of it the case of murder. sa Masbate. Pero, opo, pero hindi mo ako maano. Kung alam kong tama na dapat akong magsalita, I Yeah. will do it. And we're happy Oh. for you Kasi coming out in hindi the naman open. lahat ng oras pera. Yes. Pagtawanan ko na lang yung mga pera nyo. saksak nyo na lang sa basically, Ma'am Sandra, what you're saying is, Mel Robles is very brazen, no? Matapang siya. Kasi alam niya, Yes. nakasandal siya sa pader ngayon. Nakasandal siya sa Malacanang Yes. ngayon. Is that what you're saying? And he's not just operating Yes, for himself. yes. Ma'am Sandra, he's not just The operating sense for that himself. he That's correct. assumed. Opo. Since he assumed the general managership of PCSO, Grabe. takot lahat ang mga empleyado doon, takot ang lahat ng AGMs, kasi sinasabi niya, pader ako. Hindi niya ako pwedeng Very good. matanggal dito. Pader ako. Na, totoo naman, dahil dun sa salita ni First Lady, thank you very much, Mel. You're already as a Hugs. senior citizen. Magpa-sexy ka like Shane, yung asawa niya yun, na ng kapanahunan, nakikita ko din yan kung saan-saang kanto, hindi naman yan kasosyalerang ganyan. Ngayon, sosyal, kung saan-saan na Grabe. nakakarating. At pakikita mo yan, nasa mga green belt na mga Mga high-end like, malls. yung Very mga good. mamahaling stores dyan, makikita mo na ang mukha niyan ngayon. Ma'am Sandra, may isa pang nag-iba na, pumasok dito, nag-level ma'am. up na. Ma'am, may isa pang pumasok. I don't know if you would like to comment. Na dirty operations, political assassination, character assassination, bloggers and trolls, ang pumupundo si Mel Robles coming from the PANDO, PCSO, upon the direction of First Lady. Ito yung tinuturo ng sources. And pangalawa, even some witnesses or several witnesses na ginamit ni Ontiveros para atakihin si Pastor Pinonduhan ni Mel Robles upang magsinungaling, bilhin sila at sirain ang mga Duterte through the attack on Pastor Kibuloy. Do you believe these are true scenarios I do. na ginagamit ni Mel Robles? Some dirty operations ang PCSO. I do believe 100%. Ito naman si Hontiveros, plano kasi niyan maging vice president. I still remember, nang kasama ko pa yan sa kalye noon, nung panahon ni GMA. GMA. Kasama ko yan sa mga kalye, sa rally-rally. Okay? Hindi pa yan senador. Yes, correct. Hindi pa yan pumapasok ng politika. Kung magmura yan sa mga Marcoses, ganun na laang. Ngayon, sip-sip na rin sa puwet ng presidente ngayon. So hindi ko alam kung anong klaseng values mayroon at wisdom itong si Riza Hontiveros. Dahil ba may plano siyang lumabang vice president or even Or even the president. presidency comes 2028. Kaya to the extent na kahit apakan na nila kung sino-sinang dapat apakan para lang sila magkaroon ng pangalan. May mga pangalan naman kayo. Bakit hindi nyo ayusin yung pangalan nyo? Hindi yung anuhin nyo kagaya ni Pastor Kibuloy. Kawawa yung Pastor Kibuloy. Kagaya nitong because during that campaign, I was still in Camp Crame that time. Pero lahat ng tauhan ko doon sa aking lugar ay lahat yan nag-BBM Sara because of unity. Pumupunta yan doon sa nagbibisita yan kasi kay Senator Laila de Lima. Pero hindi ko man yan pinapansin dahil kahit nung nagkaroon kami ng tiyempo sana na magkaka face to face dahil nung na hostage si Senator Laila, but I didn't mind her because I don't like her anyway. Dahil alam ko, kilala ko siya at huwag siyang magmamalinis. Hindi siya kasing linis ng birhen. Wow.
wag siyang magmamalinis dahil kilala ko kung sino ang kasama niya ngayon. Yes. So, wag Nagkabalikan siyang ba? magmamalinis. Yung mga pinagkukuha. Nagkabalikan bilang mga ba sila, Ma'am witnesses Sandra? against- Nagkabalikan ba? Ano po? Akala ko naghiwalay sila ni Mr. AK-47. Andiyan pa rin. Sila pa rin. Sila pa rin ni Mr. AK-47. Kaya, Ma'am Liza, Senadora Madam, huwag mo nang piliting mag-Vice President ka. At sisirain mo ang aming Vice Presidente. Correct. Okay? At si Pastor Kibuloy, ginawa mong para Kaya ka ng nga. korte. Na wala ka namang kasama doon sa committee siya mo lang na mag-isa. nakaupo. Mag-isa ka lang. At ma'am, lumalabas Pero ha, ikaw na ang anim na witnesses. Ikaw na nag-judge. Anim na witnesses kung guilty niya. o hindi guilty. Ma'am, Oo. 6 na witnesses niya, ang pondo, ang paggamit sa mga safe houses, hindi Senate funds. Iba ang pinanggagalingan at lumalabas parang totoo ito na witnesses for sale na ginagamit ang pondo ng PCSO. Political assassination, personal attack, character assassination, troll operations, and pati na ang assassination, physical elimination. Gagaya ng binulgar mo at ni Miss Maharlika, ay involved itong PCSO manager na si Mel Robles. Very scandalous and very dangerous na situation na para bagang baliwala lang sa Pangulo ng Bansa, which is directly under sa kanyang opisina na ito. At siya naglagay ng taong ito. Ma'am Sandra. Very Yeah, shocking. under the office of the President. Yes. OP po yan. So, ang masasabi ko lang dyan, kung gaano kakapal ang mukha ni Robles, yung mukha pa lang niya, tingnan mabuti nga, nagpa-facial na yan, medyo lighten na ang kanyang mukha. Hindi na siya mukhang langka. Dahil sa pera ng bayan, Grabe. darating din ang karma sa inyo. Maniningil ang Kayo taong bayan. dyan. Darating na darating dahil yung pinakakain nyo sa pamilya nyo ay hindi galing sa malinis. Panloloko yung ginagawa nyo. Pagnanakaw sa taong bayan. Klaro. Kasama na yan yung amo mong babae. Yun. At yung presidente mismo. Yun. One last question. Yes, One last ma'am. question. Go ahead. Kasi parang I found it really amazing, no? That there were 433 winners nung pagkaupo ni Bongbong Marcos Oo. dito sa PCSO. Gaano ba ka-imposible yon? 433 lotto winners. Yeah. How highly improbable. What was it like with you? What was the most na lotto winners? One time ito sa isang... Napapatawa na lang po ako. Yeah. Kasi kausap ko yung mga dating IT namin sa PCSO. Very improbable talaga yan. Statistics, hindi talaga kakayanin yung Ma'am Sandra. 433 ang mananalo. Ma'am Po. Sandra, so lahat ng nangyayari sa PCSO ngayon, nakikita natin and even in SMNI, ganun din yung experience namin na yung Kinatay-katay paglabag sa batas, grabe, no? Ang kakapalan ng mga muka. Pero ang nakikita natin, ang sinasabi nila, ito, nagnanakaw pa ako. Meron ba kayong kayang gawin? Hindi Yun. ka kayang gawin. Kami nakaupo ngayon. No? So, yun yung Yes, nakikita yan natin naman. ngayon. No? Yan ang makikita mo naman through their actions. Diba? Na, hey, huwag nyo kaming galawin. Nasa pwesto kami. Kami ang hari ngayon. Wait for your time. Parang ganun ang pinalalabas nila sa ating taong bayan. Ma'am Sandra. Ang nangyayari, Ma'am Sandra. Opo. That kind of attitude, did you ever feel that PRRD, the former president, ever did that? Would that have been possible? That kind of attitude, yung ganyang klaseng pambabraso at saka yung paghawak sa kapangyarihan na punong-puno ng abuso, would that have been possible with the former president? Yes, No. No We're way. telling you, no, it No would way. not have been possible. Sisipain ka No niya. way. Yeah. Pero ito, bakit No siya way. ito tahimik? Ma'am Sandra, nalala mo, Po. mga brad niya sa fraternity na involved lang sa 50 million scandal doon sa raid sa Clark, Yes. sa casino. Wala pang Sa casino. wala pang tatlong araw sinipa niya sa pwesto sa DOJ. Hindi, at saka nakita Mga ko, brad niya yun. nakita ko, Pinakulong pa niya. literally, Oo. nakita Nasa kulungan na yung dalawang abogado. Yes, correct. At saka literally, sinipa niya, ginulpi niya, Yes. at sumisigaw siya at sinasabi niya, pera ng taong bayan yan, pinagkatiwala ka, bakit mo sinasaktan ang Pilipino? Correct. Pero itong Bongbong Marcos na ito, mas tulog pa sa bato. Kasi nakikinabang ng todo-todo ang pamilya nila dito sa ginawang gatasan na That's right. sindikato sa PCSO.
Alam mo, Ma'am Lorraine, I want to share with you, during the time of PRRD, nung, di ba, nagkakagulo kami sa PCSO noon. Yeah. Kasi ako naman talaga, I was put in there as a fiscalizer. Yes, I know. Kaya, yung mga namimigay doon ng hindi nakakarating sa akin dahil talagang, kung sa talagang stick lang ako kung ano yung sinabi ng Pangulo sa akin. Then, nung pinatawag kami lahat, nung nagkakagulo kami ni Garma, kasi si Garma noon, matindi din. Pinatawag kami lahat, pati director. Alam mo, nakita ang mga kung tinanong kami kung anong sasakyan ang ginagamit namin, Yes. anong relo, tinitingnan ng mga relo Yes. namin. Ang aking relo, ay ito'y matagal na. This is 10 years old na Rado. Rado lang po ito, 10 years old na to. Hindi Ito pa Cartier. rin ang suot-suot ko. Opo. Tapos, nakita niya si Garma na medyo mamahalin ang relo. Tinanong niya, saan galing yan? Grabe. Yes. Diretso. Tinago niya, sabi niya, noon pa ito, nung nasa Davao pa ako, sir. Anong sasakyan mo? Nang sinabi ni Garma na, ang lang daw ng PCSO, yung binibigay lang sa amin, pinapahiram. Tinabla siya doon. Hindi. Land Cruiser. Land Cruiser. Land Cruiser ka. Toyota. Naka-Land Cruiser ka. Dala-dalawa pa. Tapos yung hindi bulletproof. Saan ka nagkuha ng pera na yan? Si PRD to Tinatanong kami sa isa. Si PRD Ako to. tinanong, ikaw Sandra, anong gamit mong sasakyan? Sir, yung aking grandiya, nang pag-upo ko, nangutang ako sa bangko, hanggang ngayon binabayaran ko pa, which is up to now, that's my car. Isa-isa kami, si Chairman Pinili, lahat kami doon. Tinanong ko anong sasakyan. Si Digong, no? Pero nakapokus siya sa GM namin kung anong sasakyan. Nagsinungaling na lang. Sabi, hindi. May report sa akin. Dalawang Land Cruiser na Yes. pareho puti. So, sa Alam madaling... mo, that way, Yeah. makukonsensya ka dahil yung appointing officer mo, pinatawag ka, Yeah. kina-question pati yung damit mo, pati yung relo mo na suot mo. Ganon si Digong. At saka hindi siya, malalim ang intelligence niya, meron siyang paraan, alam niya kung sino ka. No? Ito, lantaran. Ang presidente, Ito, lantaran. sinisindikatong Opo. PCSO, Tulog pa. ay baliwala at walang pakialam at binabati pa ng kanyang asawa ng Happy Birthday Millionario. Thank you for everything you have done for me and my family. So, Ma'am Sandra, Millionario. Ma'am Sandra, the wins of PCSO are scandalous, right? 433 Yes. in one, and In 1 in year. other words, halata. Kasi I just want it really clarified. Totoo, sobra na itong nangyayari. Yeah. Right? Yung pag-upo-upo pa lang, yun nga 433 winners. Saan ka naman nakikita niyan? Diyos ko miyo. Yung mga Terrible. nag-retire na ng mga IT namin, mga istisya namin, napapatawa. Yes. Kahit ano daw bilang nila, hindi nila malaman yun. Ma'am, Okay, magkita-kita thank Hindi tayo. sila makaano na magkakaroon ng... Ma'am Sandra, Thank you. magkita-kita tayo. Maraming salamat doon sa Yeah. hakbang ng Maisog Yeah. sa April 14. Opo, sa Tagum. Sa Tagum at naririnig namin na aabot ng 100,000 ang taong bayan na magtitipon-tipon all over the country. Siyempre, yung bulk Mindanao. At ma'am, Yes. your final message to this crusade na even though you are now in your senior age na, hindi ka pa rin napapagod na ipagtanggol at ipaglaban ang minamahal nating bansang Pilipinas under the current na kalagayan na hinaharap ng mamamayang Pilipino. Go ahead for your final message. To all our viewers, sympathizers, ako po ay nakikiusap sa inyo, sa mga pare, sa mga akadem, sa mga grupo na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Isa lang po ang ating bayang Sinilangan. Magmulat na po tayo ng mata. Sama-sama na po tayo ngayon na labanan itong punyetang gobyernong ito. Maawa kayo sa ating next generation. Yun lang po, ako'y nakikiusap sa mga politiko din na hindi lahat ng oras, lahat kayo ay nandyan. You will not be forever there. Isipin nyo ang magiging anak nyo, ang magiging apo nyo. Ngayon pa lang, dapat alisin na ito. Resign!
Bongbong Marcos nauna. Salamat po. Dumadagundong. Dumadagundong ang mensahe na yan. And we are with you, Ma'am Sandra, for the purity and sincerity of your intention for this country. Magpahinga na po kayo, ma'am. At iwasan po ang heat index na ito. At more of water, ma'am, ha? Rehydration talaga, lalo na sa edad ninyo. At wag nating sundin yung sinasabi ni Janet Garin. I'm already 63 years Yeah. old. May operasyon ako, but I still want to fight for my kids and for my grandkids. Yan po kaya ako naglalaban ng ganito. Magpakatatag po kayo, Ma'am Sandra. And thank you so much for that time. Yayakapin kita pag nagkita tayo sa Tagum. Maraming Yung salamat. utang ma'am. ako. Salamat po. See you there. Salamat. Thank you. Ingat ka.